panahon po ang katanungan ng ating sender, lalo na sa panahon ngayon, 'no? Talaga naman pong talamak ang paggamit natin ng social media. Malaya tayong nakakagamit ng makabagong teknolohiya, pangkomunikasyon, pero tandaan natin na yung karapatan po natin lagi pong may hangganan, lalo na po kung ito ay makakaapekto sa kalayaan o karapatan ng ating kapwa, mga kasambahay. Ika nga nila po, freedom is not absolute. So po dito sa question ng ating pong sender, 'no? Punta po tayo sa dun sa kanyang katanungan na siya po ay pinost at pinagbintangan na siya daw ay scammer. Okay. O mamaya po natin pag-usapan yung tungkol sa part na binuksan po ng purchaser yung kanyang parcel without paying it first, no? Pero po Miss Annie, ang pagpo-post po sa social media o pagko-comment kagaya ng pagmumura o paninirang puri sa isang tao o pagsasabi ng nakakasira sa kanyang pagkatao o kaya po ay nakakasira sa kanyang dignidad or tinatawag po nating malicious imputations, no? Yan po ay isang krimen na tinatawag nating libel. Ngunit pag ito po ay dinaan po natin sa sa computer networks or sa internet, sa social media, ito po ay tinatawag na po ng batas na cyber libel. Ayan po. Dahil po sa cyber libel, yung mismong post o yung comment, ito ay maituturing na isang electronic evidence na maaaring gamitin laban sa taong nag-publish nito o yung sa taong nag-post nito sa internet. Ito po ay ayon po sa Republic Act 10175 o kilala po bilang cybercrime law. Ayan po, yun po yung batas na nagbibigay parusa sa krimen na paninirang puri gamit ang World Wide Web or Internet. Dito po sa nangyari, meron pong nangyaring, pangyayari sa ating sender, no? Pinagbintangan po siya siya ay scammer, pinaratangan po siya gamit po ang social media. So ito po ay malinaw na paninirang puri at nakakasira ito sa kanyang kredibilidad o kaya sa kanyang dangal, lalo na po ito ay nakarating sa kanyang mga kamag-anak at ang kanya po mga kamag-anak ay nagkaroon ng pakiramdam na sila po ay nahihiya o sila po ay nadamay na para po sila po ay scammer. Ganyan po ang nangyari. Opo. So, maaari po maparusahan ng... Yes po. Cyber libel po ito, Attorney Dot, Attorney Yes. Jane. Cyber libel, Jane. Attorney Dot. Okay. So, ano yung kaparusahan dito? Anong kaparusahan dito, Attorney Jane? Ayan po, ang kaparusahan po sang-ayon po sa batas. Ang mapapatunayan po na guilty po sa krimen na ito ay maaaring maparusahan ng pagkabilanggo at pagbabayad po ng multa. Maaaring din po maging liable ang akusado ng karagdagang danyos or damages dahil sa pinsalang naidulot, maaari niyang maidulot sa paninirang puri niya o sa pagsira niya sa reputasyon ng biktima.